Hi po. Freshness. Kakaligo lang. Yan, hello po. Ayan, paki-like, paki-share po, paki-tap it guys, no? So, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ayan. Thank you po, no? So, again, our topic right now is Dare to be Different. So, Romans chapter 12, verse 2, Life of Daniel. Ayan. Hello po. Yan, kamusta po ang buhay-buhay? Good morning po. No? So, sorry po hindi tayo nakapag-live kagabi sa sobrang pagod. Pero at least regained na yung energy natin. Amen? So yan, please like it, share it. Paki-repost na rin kapatid. Paki-share na rin sa mga kaibigan nyo. No? Share to everyone talaga, no? Paki-share na lang po, paki-share. Yan, hallelujah. So, yan, kamusta po ang buhay-buhay? Kamusta po kayo? And I know the Lord will bless you. Hello po, hi po sa lahat, no? So ayan, paki-share po, paki-like, paki-tap it guys para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So ngayon po medyo challenge yung algorithm natin but still we will trust the Lord, no? Dare to be different. So that's our topic right now. Ay ano pong sakit? Para ma-pray natin. Lord, I pray sa aking kapatid na makapasok po siya sa BFP ngayong taon. In Jesus' name, amen and amen. Jay, no? Jay, tama. Yan. Anong sakit mo, Jay? Para pe-pray natin habang naghihintay po tayo. Ayan, paki-like, paki-share, kapatid, paki-tap. Yan. Sorry. Ano ba yan? Nalaglag pa? Yan na naman, nasisira na naman yung... May sakon nang nangyayari. Wait lang. Kala ko nabasag yung cellphone ko eh. Teka lang. Ayusin ko lang ha. Ay, nako. Wait lang, tingnan ko lang kung may error kapatid. Kasi pag nag-error siya eh. Wala naman. Ipe-pray natin. Normal na yan dito sa live natin na nalalaglag yung cellphone natin. So, pray muna natin. Pray natin na si Jay. Lord, I pray for Jay. Lord God, I declare, Panginoon, yung kanyang severe acid at endoscopy niya, Panginoon. I pray yung severe acid niya, pagalingin mo at yung endoscopy niya, Panginoon, make it normal in Jesus' name. I declare, Lord God, healing upon healing in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. Sorry po. Sige po, please like it, share it, tap it guys, no? Yan, para after a while po, mag-start na rin po tayo.
Ayan, hello po, kamusta po kayo? Teka lang, parang naapektuhan talaga yung algorithm natin pagkalaglag. Pero again, sige po, paki-like, paki-share na lang po. Lord, I pray po kay Jason at sa Middle East, Lord God, na may tension po. I declare na kayo po, O Diyos, ang mag-ingat sa kanya. At Lord, we pray and rebuke all those kind of wars in Jesus' name. Amen and amen. Yan, please like it, share it, tap it guys, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Paki-repost na rin po. Ayan, please po, no? Para marami po tayong maabot. Ayan, hallelujah. So again, dare to be different. So this is a call na kailangan talaga tayo maging ilaw, no? Ayan. Paki-tap-tap po. Yan, hello po. Yan, hi po sa inyo. Yan, please like it, share it, tap it guys, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ayan, thank you po. Yan, pasabi na rin ng present kung nandito ka. After 4 minutes, mag-i-start na rin po tayo, no? 4 minutes. Ayos naman. Nakatulog na ng maayos. Yan po, baka yan, paki-repost po, no? So, maganda po yung topic natin ngayon kasi buhay ni Daniel at Romans chapter 12 verse 2. So, napakaganda kapatid, mag-take down notes din po kayo para makita nyo po yung, alam nyo po kung paano yung dapat yung gawin. Ayan, please, tap it, share it, like it. Amen? Ayan, siguro pwede na tayo mag-start na mag-pray, no? Mag-pray muna tayo mga kapatid. Yan, paki-repost na lang po, no? Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil binigyan mo pa rin kami ng pagkakataon na makapag-aral po ng salita ng Diyos. And I pray, Lord God, na ngayon pa lang we pray and declare na samahan niyo po kami dahil alam namin, Panginoon, na ikaw po yung tanging kailangan namin. Kaya Lord, we pray that you, O God, will move upon our midst right now, and we pray that you will always reveal your word to us, lalong-lalo na gusto namin itama yung buhay namin para po magkaroon kami ng buhay na acceptable po sa iyo, Panginoon. And we know and we want to follow your will, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Yan. Ayan po, sige po, tayo po ay mag-start na, no? Sabihin mo nga dyan, dare to be different. Ayan, sige po. Dare to be different. Ayan. So, alam mo kapatid, the world will always wants you to blend in. Actually, itong preaching na to, as I observe, no, lalo na dito sa social media, sobrang dami talaga na, I mean, yung social media, sobrang laki ng influence. Na to the point, kapatid, na nagko-compromise na ang Kristiyano. No? So, alam naman natin, kapatid, na meron pong, ano tawag dito? Mga influencer na talaga nag-influence na talaga na magsugal ang tao. Amen? And they will do whatever it takes just to involve yung tao pagdating sa sugal. At hindi lang yon. Marami din na nag-cause ng addiction dahil sa social media. Nagkaroon ay nais ng fame para lang sa sarili nilang gain. Ang daming influence, kapatid, na nakalagay na ini-impose ng kaaway ngayon sa mga tao na para magkaroon sila ng mga buhay na hindi talaga kalugod-lugod sa Panginoon. Pero tayo, iba tayo. Amen.
At tayo ay namumuhay ng iba dahil nais natin na ma-influence din ng iba. Amen. Kasi kapatid, alam niyo po, ako kasi sa edad kong yan, hindi ko alam kung ano edad niyo, pero sa edad ko kapatid, ang dami ko nang natutunan sa buhay na hindi talaga nakakabuti ang mga makamundong bagay. Pag-iinom, pagyoyosi, vices, addiction, etc. etc. Hindi siya nakakabuti ng buhay. Kaya nga, kapatid, I have this platform para magkaroon naman ako kahit papano ng magawa na makaakay pa ng kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba? Wait lang po, medyo naglalag tayo eh. Wait po, sorry. And so, kaya kapatid, ngayon pa lang, pag-usapan na natin, no, dare to be different. Yung matitira dito, siya talaga yung babaguhin ng Panginoon. No? Alam natin yan, Romans chapter 12 verse 2. Sige nga po. Buklatin natin, Romans chapter 12 verse 2. Ang nakalagay po dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His pleasing and perfect will. So, sige po, buklatin nyo nga po. Yan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing will. Hallelujah. Kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. At memory verse natin yan ngayong araw. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? And then you will be able to test and approve what God will is, His good and pleasing and perfect will. Kaya napakahalaga kapatid that you will not confirm or conform in the pattern of this world. Amen? Hindi pwede na lagi ka na lang nakikiayon. Hindi pwede kapatid na you will not go against your flesh. Napakahalaga na maintindihan mo ngayon that you must be a different so that you will become the light of this world. Amen po ba? Kaya napakahalaga niyan. Amen? Kaya pag-uusapan natin yung buhay ni Daniel, kapatid, na talagang hindi siya nag-compromise sa faith niya, kundi pinagmalaki pa niya. Kaya may tanong po ako sa mga nandito ngayon, kaya mo bang ipagmalaki si Kristo sa buhay mo? Sige po. Kaya mo bang ipagmalaki si Jesus sa buhay mo? Kaya mo bang sabihin na si Jesus ang aking Panginoon at ipakita sa pamumuhay mo? Amen. Napakahalaga na maintindihan mo kapatid na dapat hindi ka nagko-compromise in your faith. Amen. Dapat kayang-kaya mong sabihin, si Jesus ang aking Diyos at susundin ko si Jesus at si Jesus lamang. Amen. Kaya kapatid, hindi perfect buhay natin, nagkakamali tayo. Tama po ba? Marami tayong mga kasalanang nagagawa. Alam ng Diyos yan. Pero kapatid, ang gusto kasi ng Panginoon, nais mo. Amen. Nais mo na laging magpatama, magpatuwid, at lalong-lalo na hanapin ang Panginoon. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko talaga sa iyo ngayon, magkaroon ka ng buhay na walang ibang hinahanap kundi ang Diyos at ang Diyos na. Amen. Kaya nga dare to be different, kapatid. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, ito yung pag-aaralan natin ngayon at pagtuunan natin ito ng pansin kasi naniniwala ako sapat na yung encounter sa atin ng Panginoon, sapat na yung mga encouragement sa atin ng Panginoon para magkaroon ka ng buhay na may takot sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, kung titignan natin, no, itong mundo natin, lagi itong constant na nagsasabi na mag-fit in ka, mag-fit in ka. Kaya kapatid, di ba yung word na trending,
Sabi mo nga dyan, trending. Hindi naman lahat na nagte-trending maganda. Tama? Bali ba kung nag-trend yung pagbabago ng buhay? Hindi. Iba-iba pa rin na nagte-trending ngayon. Grabe na kapatid, pagdating po sa pornography, grabe na. Pagdating sa addiction, grabe na. Pagdating sa sugal, grabe na. At nagiging acceptable na lahat. Acceptable na anong tawag dito? Acceptable na i-normalize yung mga promotion ng suga. Acceptable na kapatid na hayaan mo na doon silang manood ng mga kung anong gusto nilang manood. Nagiging acceptable na kapatid yung pagkakaroon ng cheating. Nagiging acceptable na yung yung mga bagay kapatid na hindi naman acceptable dapat. Kaya ngayon kapatid, hinahamon ka ng Panginoon, maging iba ka. Sabi mo nga dyan, iba ka na. Amen? Sabihin na, everyone is doing it, kaya okay na yan. Follow the crowd. Sabihin pa niya na, okay lang yan, na hindi yan yung talagang totoong ikaw. Mag-compromise ka para mag-succeed ka, mali lahat. Dahil kapatid, ang sabi ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world. Talagang mahirap lumihis sa kaparaanan ng mundo, pero ito ay tama. Amen? Ito po ay tama. Kaya kapatid, dalangin ko, lagi mong maintindihan na ikaw ay pinili niligtas ng Diyos para maging ilaw, hindi para mag-conform sa pattern ng mundong to. Amen? Kaya kapatid, pag-usapan natin si Daniel. Gusto ko pong maintindihan nyo kasi si Daniel, hindi naman siya sa temple nagtatrabaho. Kumbaga corporate guy to. Amen? Hindi to sa temple nagtatrabaho. Pero kapatid, nananatili si Daniel na tapat sa Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, ang question hindi po question yung if ay pinipressure kasi ako ng mundo, hindi ang question, mananatili ka bang tapat? Pwede mo bang sagutin yan? Mananatili po akong tapat, Lord. Amen? Napakahalaga nito na maintindihan mo na mananatili ka bang tapat? Kung ang mundo ay hindi na tapat, mananatili ka pa rin ba kay Kristo? Kahit na at stake yung mga bagay-bagay sa buhay mo? Mananatili ka pa rin ba sa Panginoon at paninindigan mong Kristiyano ka pa rin kahit nasabihin na nila na KJ ka, wala kang kwenta, mag-isa ka na lang? Remain faithful, kapatid. At lagi mong sasabihin sa sarili mo, iba na ako, binago na ni Lord, ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Amen? Kaya napakahalaga nito, kapatid. Sana maintindihan mo po. Amen? Point number 1, the world will try to change your identity. Amen? So buhay ni Daniel tayo, kapatid. Nang dumating po si Daniel sa, pag binasa niyo po yung Daniel chapter 1, nung dumating po si Daniel sa Babylon, gusto na kagad siyang i-reshape ng mga taga-Babylon. Binago yung bahay niya, binago yung edukasyon niya, binago yung language niya, at even yung pangalan niya ay binago. Daniel yung pangalan niya sa Hebrew word. Ang ibig sabihin ay, God is my judge. Tingnan mo God is my judge means ng Daniel. Pagdating po sa Babylon, binigyan siya ng bagong pangalan. Ang pangalan na niya, Belteshazzar. 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 Diba? Na associated to sa Babylon religion. So, ibig sabihin kapatid, binabago talaga ng mundo yung identity ni Daniel. Kasi gusto ng Babylon na kalimutan talaga ni Daniel yung God of Israel. Pero kapatid, hindi pumayag si Daniel. Daniel pa din siya. God is my judge pa din. Amen. Kaya nga tingnan mo kapatid, anong sabi niya? Doon po nabuo yung Daniel's fasting. Sabi, kumain kayo ng ganito, maraming protina, maraming meat, para gumanda yung katawan nyo. Anong sabi niya? Hindi po kami kumakain ng mga ganyan.
At anong sabi niya? Gulay lang. Tignan niyo po kami sa 10 araw. Pag kami po ay hindi healthy kaysa dyan sa mga kumakain niyan, kakain po kami yan. Alam mo kapatid, siya pa rin, ay sila pa rin, tatlo. Shadrach, Meshach, at Abednego, pati si Daniel. Sila po ang mas maganda ang katawan. Amen. Kapatid, hindi mo kailangang mag-fit in sa mundo para masabing maganda ang buhay mo. Hindi mo kailangang mag-compromise ng faith mo, kapatid, para lang masabi na maging in ka o maging uso ka. No. Sapat na si Jesus. Sabi mo nga dyan, sapat na si Jesus. Amen. Sapat na ang Diyos, kapatid. At kung subuking mang baguhin ng pagkakataon o ng mundo ang buhay mo, si Jesus ang bahala sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Nag-reply na ako sa iyo, Ben. Amen. Sapat na si Jesus, kapatid. Kaya wag mong pinag-iintindi yung mga bagay na gusto kong baguhin, pero manatili ka kay Jesus kahit anong mangyari, kahit buhay mo pa ang kapalit nito. Amen. Kaya kapatid, tayong Kristiyano, pag nagkakasala tayo, hindi tayo masaya. Tama, mali. Nagkakamali tayo, oo. Kaya nga sobrang grieving mo, sobrang tindi na ng paghingi mo ng tawad sa Panginoon. Kasi nga, nagkamali ka. Pero kung titignan mo, kalyos ka, wala kang ginagawa para itama buhay mo. Hindi ko alam gaano mo na-appreciate ang pagkilos ng Diyos. Amen. Huwag mong hayaan ang standard ng mundong ito ang maging pamantayan mo sa paglilingkod at pagkakilala mo sa Panginoon. Amen po ba? Ano kung lahat sila naka-iPhone 17? Nakapikit ako para baka kasi isa ka sa nag-share dun eh. Para hindi ka tamaan, baka nag-comment ka dun eh. Kung wala kang iPhone 17, kapatid? Amen? Kung sila lang ang nabigyan? Amen? Wag na wag kang mag-compromise. Amen? Kahit sa lihim yan at kahit sa hayagan yan, wag na wag mong gagawin. Bakit? Kasi kapatid, katulad ng kay Daniel, paano magiging mas maayos yung buhay mo kung nakikiayon ka sa mundo, di ba? Huwag ka makiayon sa mundo, kapatid. Amen. Kaya nga kapatid, tingnan niyo po anong ginagawa ni Lord in terms of sa New Testament. Di ba pinapalitan niya yung pangalan? Si Simon naging Pedro. Si Saul naging Pablo. Sa Old Testament din, si Jacob na cheater naging Israel. Amen. Ang dami pong binago ng Panginoon ang pangalan kasi nais niyang baguhin ang buhay. Ngayon, hindi naman na kailangan sa mundo natin na magbago ng pangalan. Amen. Baka sabihin niyo, ay kuya, di dapat pala baguhin ko pangalan. Hindi. Ang babaguhin mo ngayon, yung buhay mo. Amen. Jerome pa man din ang pangalan mo, pero hindi ka na si Jerome na nag-iinom. Amen. Hindi ka na si Jerome na sugarol. Amen. Hindi ka na si Jerome na puro games na lang. Amen. Nag-usap kami ng mga tropa ko kagabi. Grabe yung tawa kami na tawa pag nostalgic na gaming experience. Pero sabi ko, iba na ngayon eh. Hindi na talaga ako natutuwa pag naglalaro ako. Wala na yung sensation na gigil ka. Kasi nga, hindi ka na si Jerome na addict sa games. Amen po ba? Alam mo bakit ko rin in-address itong games? Alam niyo po, meron pong kinounsel yung pastora ko. Na-rehab hindi dahil addict, hindi dahil gumamit ng pinagbabawal na gamot, kundi dahil addict sa games. Bakit? Sa sobrang addict niya daw sa games, pinagbibili niya lahat ng games, tapos hindi na siya natutulog. Nakatulala na lang siya. Sabi niya,
Hindi po ako addict, hindi po ako nasa tamang pag-iisip po ako, pero hindi ko mapigilan yung sarili ko na maglaro at hindi ko po mapigilan yung sarili ko na bumili ng bumili. Akala mo kapatid wala-wala lang yung games? Akala mo lang yun. Amen. Yung mga content creator kapatid na games ang kanilang that's their way of living. However, hindi po nakakaganda ng buhay. Amen. Kung sila naging successful sa part na yun, paano ka? Ang daming sayang. Amen. Ngayon kapatid, kasi kahit anong balanse ko kapatid, hindi talaga kasi ang dami na ring sinira na buhay din yung paglalaro. Marami na po kapatid na hindi na nagtrabaho, naglaro na lang. Maraming hindi nagagawa sa buhay kasi nakaganyan na lang. Anong ibig ko sabihin? Hindi siya nakakaganda ng buhay. Kaya nga tingnan mo anong ginawa ng mga gambling. 'Di ba yung ano ba yun? Axie. 'Di ba parang ginawa niyang 2D na Bitcoin yon, games. Tingnan niyo yung scatter, ginawa niya na may sugal na games. Meron pa nga laro dati kapatid, magpapa-level up ka tapos pwede mong ipapalit, 'di ba? Ibig ko sabihin, dinideceive na talaga ng kaaway ang mundo. Dapat iba ka. Kaya nga sabi ni John test every spirit, hindi pwedeng go lang ng go. Hindi pwede kapatid na kung anong i-offer sa'yo, kuha ka lang ng kuha. Tapos ito yung nakakapahamak wala namang masama kung susubukan. No! Do not step in. Amen? Huwag kang umapak doon sa teritoryo ng kaaway. Kailan ka napabuti sa teritoryo ng kaaway, kapatid? Tingnan niyo si Lot, Abraham, pinaalala ni Lord ng Abraham at Lot, di ba pinapili silang dalawa? Saan ang lupa na gusto nyo? Sabi ng Panginoon. Ang pinili ni Lot yung malapit sa Sodom at Gomorrah. Hindi naman Sodom at Gomorrah ang binigay ni Lord sa kanila sa kanya. Pero pinili niya yung malapit doon. Kaya pagdating ng konting chapter, taga Sodom at Gomorrah na siya. Gets nyo? Kasi it's a matter of perspective. Hindi pwede na sabihin mo, ako kapatid, sabi ko, ako, Lord, yung live-in partner ko kasi hindi siya Christian kapatid. Sabi ko, Lord, ako na lang mag-ano sa kanya, gagawin ko na lang siyang Christian. Utot mo. Hindi naging Christian. Ako ang nadala, ako ang nabitbit. Amen? Do not step in. Kaya nga, do not conform today. Yung sa pamantayan ng mundong to. Amen? Matuto na kayo, nagkamali na ako matuto kayo. Kasi kapatid, ulitin ko hindi po nakakaganda ng buhay. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, baguhin ka man ng mundo, wag kang magbago. Diba, katulad nga ng lagi kong sinasabi, sino po dito hindi na nagbibigay kasi naloko? Sino dito yung nadala na trauma na kasi ganyan-ganyan? Huwag ka sanang baguhin ng mundo. Mapagbigay ka pa rin pero lagyan mo ng wisdom. Amen? Dami nang nagbago sa atin kapatid, sa totoo lang, dahil tinatry tayong baguhin ng mundo. Pero pag napagtagumpayan mo yan, ibang pagbabago naman. Pagbabago na nagmumula sa Panginoon. Amen? Ako kapatid, sa totoo lang, alam niyo yan, di ba? Sobrang pagod ko talaga. Kaya nga nagpahinga ako kagabi. Pero kapatid, pagising ko sa umaga, sabi ko sa Lord, Lord, hindi na pwedeng pahinga. Sapat na to. Amen. Hindi naman ako nag-commit sa tao, kundi sa'yo. Kaya nga sabi ko sa Lord, Lord, tulungan mo pa rin ako. Even it seems na parang dry, even it seems na parang bang kumukonti na naman tayo, okay lang yan. Napagdaanan na natin dati yan Amen.
may gagawin pa rin ang Diyos. At sabi ko sa Panginoon, kung kinakailangan na masipagan ko pa, gagawin ko pa. Amen. At yung mga nagsasabi na delusional to, nako, ikaw nga yung delusional, kulay pula yung mukha mo sa DP. Ano yan? Anime lover, K-drama lover, fighting? My goodness. Wala na pong makakapagpasakit sa akin, kapatid. My goodness. Wala na pong makakapagpasakit sa akin, kapatid. Sayang naman yung fighting niya. Amen? Naglag tuloy. Ate Len, tuloy lang sa Panginoon. Alam mo, naguguluhan ka sa buhay, pero tumuloy ka lang sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, alam nyo po, yan, maraming ganyan, manggugulo. Naku, tawan-tawanan nyo lang yan sila. Amen? Tuloy lang sa buhay. Ang tao, alam mo, di ba, may kanta po yung talangka. Di ba, hihilayin ka lahat lagi pababa. Wala naman nagiging masaya para sa'yo. Di ba? Wala kapatid. No one can be supportive. Kaya nga kapatid, nagsabi sa akin, Kuya Jerome, bakit ayaw mo mag-live dun sa sarili mong account? Sabi ko, yoko nga. Sabi ko, daming basher dun eh. Yung basher mo nga, yung sarili mong kakilala, yun yung basher mo. Tama, mali. Aminin natin o hindi kapatid, kung sino pa yung inaasahan natin na susuporta sa atin, sila pa yung nagda-down sa atin. Tama, mali. Kaya nga sabi ko, hindi. Gagawa na lang ako ng bagong account. Doon ako magla-live kasi mas gusto kong abutin yung hindi ko kakilala pa. May timing naman si Lord eh. Amen. Kaysa naman sa lagi-lagi na lang ganyan, lagi-lagi ka na lang madadown. Gumawa ka muna ng bagay para sa Panginoon. Hayaan mo yung mga nagsasalita sa Kanya. Amen. Tama? Hayaan mo muna. Amen po ba? Yan. Kaya kapatid, yan, katulad niyan, merong challenges, tuloy pa rin. Ipakita mo na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kasi it doesn't matter kapatid kung ano ang nangyayari sa paligid mo. What matters the most? Ano ang laman ng puso mo para sa Panginoon? Para bang mahirap? Para bang hindi natin alam? Pero kapatid, sa totoo lang, pag tumuloy-tuloy ang puso mo sa Panginoon, wala ka nang hahanapin pa. Amen po ba? Simple lang buhay kapatid, ilagak mo yung sarili mo sa Panginoon. Sobrang simple lang. Amen. Kaya nga kapatid, itong community natin, hindi ako marunong. Actually, nagre-research ako ngayon ng proper discipleship for big groups. Pero talaga, ang kaya kong gawin muna ngayon, ipag-pray kayo at turuan kayo mag-pray. Kaya magpalakasan tayo. If you have prayer request, don't hesitate to send it. Kapatid, ngayon kung naiya ka sa group chat, sa akin mo isend. Kasi kapatid, wala tayong ibang pwedeng hingian ng tulong sa mundong ito, kundi ang Diyos at ang Diyos lang at ang banal na Espiritu na kasama mo. The Holy Spirit is with you. At He is your helper. Kaya nga kapatid, sa Diyos ka lumapit. Amen. Kaya tulad ni Daniel, kapatid, second point, conviction begins before the crisis. Sabi po ng Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel resolved that he would not defile himself. Pinili niya na hindi niya ide-defile yung sarili niya. If you defile yourself already, kapatid, ask the repentance and the cleansing power of the Lord. Kapatid, wag mong hayaan na ma-defile yung sarili mo. Amen. At kung nagkamali ka man kapatid, may pag-asa ka pa rin sa Panginoon na itatama niya pa rin yung buhay mo. Amen. Hindi niya na hinintay yung temptation kapatid. Sinettle niya na yung puso niya na, Lord, hindi ako magko-compromise. Hindi ko ide-defile yung sarili ko. Hindi ako kakain ng kinakain nila. Gulay ako, gulay. Amen?
Nasa tamang pagpili yan, kapatid. Ihanda mo na agad yung puso mo ngayon. Ngayon, kung nag-fail pa rin, ihanda mo pa rin ang ihanda hanggang maging tama. Amen? Tama po ba? Ihanda mo ng ihanda hanggang maging tama. Hindi naman agad-agad eh. May mga pagkakataon, kapatid, if the revival of the Lord comes to you, may instant. Pero hindi most of the time. Kasi dapat itama ng itama ng itama ang puso sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Maraming believer, kapatid, na nagfe-fail dahil sa temptation kasi hinihintay nilang dumating bago nila labanan. Dapat ngayon pa lang, ayaw mo na. Para pag dumating, tanggi agad, pitik, pitik, pitik na lang. Amen? Amen po ba? Kapatid, hindi pwede na ngayon okay ka eh. Tapos hindi ka gagawa ng paraan. Hindi ba't dapat mas ngayong okay ka, naghahanda ka? Amen? Kaya nga, kapatid, bakit araw-araw to? Para araw-araw handa ka. Eh hindi to sapat. Tama? Hindi to sapat, sa totoo lang. Pagtapos nitong live, kapatid, inaatake ka pa rin eh. Tama ba? Tama? Pagtapos nitong live, kapatid, may struggle ka pa rin. Tama? Hindi to sapat eh. Kaya kailangan mong ikaw mismo magbasa ka ng Bible, mag-worship ka, kapatid, gawin mo lahat para sa Panginoon. Amen. And the reason why din, kapatid, na nag-desire kami, ako personally, nag-desire ako ng revival camp. Alam niyo yan, ang tagal ko nang sineset to. Amen po ba? Sobrang alam niyo yan, kumausap na nga ako ng Jollibee sa Manila, kumausap na ako sa dating office ko dati, hindi ko nagpa-prosper eh. Pero ngayon, kapatid, 2 birds in 1 stone talaga. Revival camp na meron kasamang relaxation na 2 araw. Hindi ako nagma-marketing pero sa totoo lang, desire ko to, kapatid. Nasabi ko, Lord, ano ba yung magagawa ko para makita kami face to face? Yun nga lang, syempre, hindi po libre yung campsite eh. Hindi siya libre. Pero yung gagawin ng Diyos doon, grabe. Actually, kapatid, pinababa na namin ng pinababa yung comfy. Yun lang talaga kasi may kasama ng pagkain. Stay pa, ang ganda pa ng lugar. Kaya, kapatid, dinadalangin ko, nasabi ko, Lord, hindi ko man alam kung paano sila invited, pero sana makarating sila. Kasi, ito yung conviction ko eh. Ako kasi, kapatid, nabago ko, hindi naman agad-agad, hindi rin naman sa biglaan. Nagbago ako kasi meron akong naranasang encounter sa Panginoon. Amen. Nung nilayans ako, nung nag-decide ako, nung nagpa-disciple ako, actually wala kaming discipleship program, kapatid, sa totoo lang. Dahil ang church namin, kapatid, maliit lang eh. Talagang kulang na kulang kami sa tao. Pero alam mo anong discipleship sa akin? Prayer meeting, intercessor group, overnight prayer meeting, at Bible study. Yun lang. Walang pattern ng Bible study, kapatid, kung ano yung leading ng Lord, yun ang pinapakinggan ko. Kung ano yung itinuturo sa akin, yun ang ina-absorb ko. Hanggang sa naging okay ako, pero hindi naging madali. Nung pagbalik ko, daming struggle eh. May anxiety pa rin ako, may depression pa rin ako. Pero dahil attend ako ng attend, punta ako ng punta, hanap ako ng hanap sa Panginoon, doon nagbago yung buhay ko. Amen. Kaya nga desire ko magkita-kita tayo eh. Tuloy pa rin. Kung loloobin ni Lord na may online ko yung camp, wala pong problema. Pero hindi ko maipapangako. Amen. Wala na akong anxiety, kapatid. Napakinggan niyo ba yung sinasabi ko? wala na po akong anxiety and depression kasi napalaya na ako. Pero hindi po agad-agad. Hindi, kapatid, hindi naman biglaan na ganyan. Hindi eh. May healing pa yan, may process pa yan, may counseling session pa yan. Amen. Kaya nga, kapatid, ano pong inaano ko dito? Kung kayo may anxiety, kausapin niyo ako kung kinakailangan. Kinakailangan i-pray kita, ipipray kita. Sa ngayon lang talagang sobrang busy. Hindi naman kaya ng isa, ilan kayo?
Sana maintindihan nyo rin yun kasi may nagsalita sa akin, pa-live-live ka pa, ganyan-ganyan ka naman. Hindi, mahirap din naman sa end ko, no? At the same time, kapatid, ito ay ginagawa ko para sa Panginoon. Amen? Ngayon, ito nga yung may offer namin. Kung hindi nyo kaya dito, punta kayo sa church. Ngayong Sunday, kapatid, July 26, meron kaming tinatawag na Evangelism Day, Lunch Fellowship. Ipagpe-pray din namin lahat ng doon at nag-aim kami ng 140 attendees. Walang bayad to, may libre pang pakain. Sa church namin. Ganun kami kapassionate pagdating sa pagpe-pray sa iba. Kasi alam namin na wala kaming ibang maitutulong kundi panalangin lang at palayain sila ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, dinadalangin ko sa'yo na sana magkaroon ka ng desisyon ngayon na Lord, gusto ko pong baguhin ang buhay ko. Amen. Kasi kapatid, umattend ka man ng camp, pumunta ka man ng simbahan, kung wala ka pa rin pagpili na ngayon gusto mong magbago, wala pa rin mangyayari. Babalik at babalik ka pa rin sa dati. Kasi dapat firm ang desisyon mo na Lord, sa'yo ako. Susunod ako sa'yo. Kahit ano mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Madapa man ako, tatayo ako ulit. Magkamali man ako, hingi ako ng tawad, babaguhin ko buhay ko. Dapat, nagdesisyon ka na. Amen po ba? Amen. Again, we're not talking about anyone and everyone. Ikaw ang kinakausap ko, kapatid. Kasi it will always conviction begins before the crisis. Dapat ngayon pa lang, nagde-decide ka na magbabago na ako ng buhay. Pwede mo bang i-comment din dyan? Gusto ko na pong magbago ng buhay, Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. Wait lang po ah. Amen po ba? Kaya kapatid, gustuhin mo. Salamat sa Panginoon kasi nalalaman mo na nagkamali ka na. Amen po ba? Yun yung maganda. Alam mong nagkamali ka. Salamat sa Panginoon kasi may puso ka na, ay gusto kong itama to. Yun talaga yan eh. Amen, hindi po tayo nag-uusap dito para lang na ipadama sa'yo ng mga kasalanan. Hindi. Amen. Ay, PM kita, Ate Yeye. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo, anong i-apply mo ngayon? Pwede ba ngayong araw, magdeklara ka na, I will honor God, I will tell the truth, I will remain pure, I will obey God. Araw-araw yan. Lord, I declare, ngayong umaga, susundin ko kalooban mo, Lord, I declare, ayoko na magkamali. Amen. Lord, I declare na samahan mo ko lagi. Lord, I declare na ikaw, O Diyos, ang bumilos sa buhay ko. Ganun lagi, kapatid. Hindi pwede na, ganito na naman ako, may problema na naman ako. Hindi, kapatid, lumaban ka. May nagtanong sa akin isang beses, kapatid, sabi niya, Kuya Jerome, paano to? Ina-anxiety pa rin ako. Tinuruan ko ng ways. Minom ka ng tsaa, challenge mo yung thoughts mo. Hindi kasi pwede, kapatid, na papayag ka na apak-apakan ka na lang ni Taneng. Papayag ka na ganyan na lang buhay mo. Huwag kang pumayag. Sabi mo nga dyan, di ako papayag. Pipiliin ko lagi ang Panginoon. Tingnan nyo si Lydia. Hindi Lydia Slitson na. Si Lydia, kapatid, na dinisciple nila Pablo. Anong sabi niya? Kung nakikita mo na tapat ako, papayagan mo kong gawin to. Mag-i-insist ako. Amen. Kaya kapatid, Lord, magpupumilit ka sa Panginoon. Lord, gusto ko sa'yo. Gusto kitang kasama.
Amen. Tingnan mo si John the Beloved, laging nakahilig sa Panginoon. Si Maria, 'di ba? Lagi siyang nakahiga sa harapan ng Panginoon kasi nga yun yung dapat gawin. Si Martha busy, si Maria nakahilig. Ngayon, hindi ko po sinabi na mali din yung ginawa ni Martha. Amen. Kasi kung walang Martha, wala ding nag-asikaso. Tama po ba? Hindi ko pa sinabing mali yung ginawa ni Martha. Kapatid, alam mo kung anong ginawang mali ni Martha. Tama na yung paglilingkod niya eh. Tama na. Ang mali lang, sinita niya yung nakikinig. Amen? Yun yung pagkakamali ni Martha. Hindi sinabi ni Lord na hindi mali yung pagkakabisi. Hindi po sinabi. Ang ginawa kasi niya, sinita niya yung nakikinig. Di ba dapat tumutulong sa akin yan? Amen? Paano balansin yun? Kapatid, gumawa ka na as if ang Diyos lamang ang nakakakita sa'yo. Hindi naman sinita ni Lord si Martha eh. Sinita ba? Sige po, i-correct niyo po ako kung tama. Wala pong pagsita na ginawa si Jesus. Nung gumagawa si Martha, nakatingin lang siya at nagpipreach pa rin siya. Di ba? Pero ang problema kasi, ganito yung problema sa paglilingkod. Nakikita na lang lagi na ako na lang ang may ginagawa. Wala nang ginagawa yung iba, mag-isa na lang ako. Yun kasi ang nakita ni Martha. Tama? Ako na lang ba? Ganito, ganyan. Kapatid, mahalaga pa rin na gumagawa ka na alam mo ang Diyos lang ang nakatingin. Amen po ba? So kung titignan natin kapatid, walang problema. Magpakabisi ka sa Panginoon, makinig ka sa Panginoon. Basta ang lahat ng yan, ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Kasi alam mo anong problema din sa busy. Ako busy. Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kapatid na consistent yung prayer life ko na ganito, ganyan. May mga pagkakataon kapatid na hindi ako nakakapag-pray sa sobrang pagod. Pero pag sobrang pagod ako, I make sure na ini-inform ko sila, Lord, hindi ko kayang mag-pray ngayon. Pwede ba akong magpahinga? Kung paano ko sa inyo. Lord, hindi ko kayang magbasa ng sobrang habang chapter ngayon, pero Lord, magbabasa pa rin ako. Tapos meron pang minsan na, Lord, hindi ako nakapunta sa oras natin. Pwede bang ganitong oras ako magpe-pray? Ang mahalaga, ini-inform mo si Lord. Amen. Pakikipag-usap. Kaya ngayon, ideklara mo, Panginoon, gusto ko nito. Ayan. Sige po, sino po may mga vices dito? Taas nga kamay. Ito kapatid, itong ituturo ko sa inyo, matututunan nyo din to sa camp eh, pero mas detalyado sa camp. Pero sino po may vices? Taas nga kamay. Wag ko po kayong ako po may bisyo ko dati. Nakalaya na ako ngayon. Ang bisyo ko na lang ngayon. Ano bang bisyo ko? Wala na akong bisyo ngayon. Sino po dito? Umamin po kayo, may mga vices. Nagyosi pa rin. Nakakapag-inom pa rin. Yan, saludo ko sa Ate Divina. Sige. Yung may addiction pa din. Zap here. Yan, sige po, yung meron kapatid. Sige po. Yan, meron pa rin, may mga bisyo pa din. Ang pattern, ganito Tama, bibigyan kita ng pattern. Ganito ka pattern. Ngayon sabi mo, Lord, gusto ko po dito. Lord, gusto ko ngayon. Thank you, Lord. Ganyan ka. Tapos nakapag-yosi ka. Yung apoy mo kahapon, yung apoy mo kaninang umaga, nawala. Kasi nakapag-yosi ka. Tinamad ka ngayon. Para bang na-down yung spirit mo. Tapos parang wala na. Ganito na naman ako. Diba? Tama, mali. Nagiging cycle. Tama? Nagiging cycle siya. Ngayon, tuturuan kita ng tamang pag-iwas. Mamaya, tingin ko ito yung topic natin. Pero, tuturuan kita ng tama, no? Alam mo, pag may bisyo ka o may vices ka,
mag-uumpisa yan sa puso na, Lord, gusto ko nang baguhin. Magpe-pray ka, Lord, gusto ko nang magbago. Gusto ko na pong baguhin. Ayoko na po maging ganito. Amen. So, nag-pray ka na. Ngayon, mag-set ka ng goal. Amen. Mag-set ka ng goal. Ngayong araw, Lord, hindi ko pa kaya ng wala totally lahat. Pero Lord, i-commit ko na wala. Pero Lord, kung hindi man, mga 4, babawasan ko. Kasi sa rehab, ganun din. Amen. Ngayon, baka sabihin sa rehab kasi, hindi kapatid, pag nasa home rehab pala, home rehab. Meron kasing tinatawag na withdrawal stage. Pag ang isang bagay kasi, halimbawa, nakasanayan mo, bigla mong inalis. Pag merong trigger, bigla ka ring babalik. Nagets nyo? Pag yung isang bagay, bigla mong tinanggal, tapos biglang may trigger, bigla kang babalik. Gradually. Amen? Ngayon, wag mong maging excuse to. Sabi kasi ni Kuya Jerome, gradually. Hindi pwede, kapatid. May conviction pa din. Amen? So ngayong araw, 5, bukas 4, hindi pwedeng hindi ka nag-improve, hindi pwedeng mag-stay ka, dalawa lang, hindi, kapatid. Hanggang mawala. Hindi dapat nag-i-improve ulit. Diba, halimbawa, 3 ngayon, tapos bukas 5, tapos mamaya 2, tapos mamaya 3. Hindi pwedeng tumataas, dapat pababa ng pababa. Dahil ang buhay mo dapat pabuti ng pabuti. Amen? Ngayon, wag lang biglaan kung hindi mo kaya. Pero kapatid, alam mo, si Lord, kaya niyang biglaan. Nasa tamang pagpupuso yan. Amen? Ngayon, kung ang faith mo biglaan, biglain mo. Pero maging disiplinado ka na hindi ka babalik. Kasi kapatid, anuman ang pinalayas na ng Diyos, pag hinayaan mo bumalik, may kasamang 7 yan. Pagkasama ng 7, mas malala ka sa dati. Kaya nga kapatid, di ba yung biglaan mong inalis? Walang kasamang discipline, basta inalis mo lang. May pangalawang technique. Gusto nyo bang malaman yung pangalawang technique? Kaya mo, kuya, may pangalawa. Sige, may pangalawang technique. Ang tagal niyo sumagot. May pangalawa pa. Yan, may pangalawa pa. Ang bad habits, kapatid, hindi mo yan mapapagtagumpayan. Sa totoo lang. Ang bad habits will always be a bad habits. Accepted ba? Tama, mali. Ang bad habits will always be a bad habits. Okay? Hindi yan hindi mo yan maiiwasan kasi habit mo yan eh. Alam mo kung anong gagawin mo? You must replace bad habits with good habits. Merong pag-replace at pagpili mo pa rin yun. Halimbawa, 2:00 ka ng tanghali nagyoyosi. Imbes na craving ng yosi, kumain ka na lang ng stick o. Kapatid, di ba? Upa-up eh. Di ba? Ganyan ka. Anong gagawin mo? Upa-up, kain ka na lang ng stick o. Amen? Ngayon, wag ka lang sa sobra. Hindi ka nga nagyosi, diabetic ka naman. Wala pa ako sa biblical ha, kapatid ha. Ano pa? Halimbawa, palainom ka. O, imbes na mag-inom ka ng alak, magkape ka na lang. Amen? Hindi ka nga lasing, hindi ka naman nakatulog. Pero, hindi na paglalasing. Kape naman. Amen ba? So, ulitin ko replacement. Amen? Replacement. Ano pa? O, halimbawa, addict ka sa anime.
Adik ka sa mga K-drama, ano gagawin mo? Yung oras mo na ginagawa mong manood ng K-drama, yun yung oras mo na lumabas ka naman ng bahay. Kasi kailangan mo lang naman ng pampalipas oras eh. Di, maglakad-lakad ka, umano ka ng hangin, mag-mall ka. Amen? Ngayon, kung halimbawa ang bad habits mo, ano ka, hindi ka magaling sa pera, di pag umalis ka, huwag ka magdala ng pera. Amen? Ang pangalawang technique, kapatid, you will replace. If you will not replace, kapatid, yung bad habits, hindi ka magbabago. Amen? Ngayon, ano naman ang biblical? Pagdating sa replacing, kapatid, last often comes pag mag-isa ka. So, dapat pag mag-isa ka, discipline ka sa cellphone mo, discipline ka sa gadgets mo, at humawa ka ng Bible. Amen? Pag mag-isa ka, dami mong iniisip. Rather than na mag-isip ka, lumuhod ka, manalangin ka. Kaya kapatid, essential ang nawala. Nawala yung headset ko. Essential po yung earphones sa Kristiyano. Kasi pag maingay na ang mundo, mag-worship song ka. Amen po ba? Anong ibig ko sabihin? Lahat ng maka-Diyos gawin mo para mapalitan mo yung makamundo mong gawain. Amen po ba? Amen? At ito po, katulad ng sinabi ni Timothy, ni Pablo kay Timothy, kailangan mong sanayin. Hindi pwedeng amen, tapos di mo naman gagawin. Di ba? Mag-aamen ka, tapos maya-maya hindi mo naman ginawa. Amen? So, ibig ko sabihin, sanayin mo. Ngayon, hindi mo pa kaya ng mahaba, huwag mong biglain. Alam mo, kapatid, ang hilig kasi ng Kristiyano, biglaan eh. Ano kung halimbawa, isang chapter lang nabasa mo? Ano kung halimbawa, 5 verse lang ngayon? Bukas naman, magiging 6 yan. Hindi naman paunahan ang pagiging Kristiyano, kapatid. Ang pagiging Kristiyano, patotoohan ng buhay at the same time, pagbabago ng buhay. Hindi paunahan. Amen. Yan, Ate Divina, salamat sa Lord kasi naiiyak ka kay Lord. Ngayon, kung totoo kang naiiyak kay Lord, titigilan mo. Di ba? Ganun lang yan, kapatid. Sobrang simple lang. Ang kailangan lang piliin mo yung tama. At ako, sinusubukan ko din ganyan. Bago ko po ituro sa inyo, tinatry ko muna. Amen. Kung mapalya, hindi perfect, pero consistent. Alam mo, ang consistency kasi, kapatid, hindi man perfect, basta try lang ng try. Amen. Magbabago ko. Magugulat ka na lang. Ang layo mo na sa dati. Pero malayo pa ang lalakbayin. Amen. Kaya may kanta po ganun eh. Pabuti ng pabuti, pabago ng pabago. Wala lang ako sa tono, pero may kantang ganun. Amen. Magbabago ang buhay mo kay Kristo. Yun eh, ang buhay ko kay Kristo. Wait lang, patugtog natin kasi pinaalala ni Lord eh. Pakinggan nyo na lang ha, bawal ko kasi i-share sa screen eh. Wait lang, papa. Pakinggan nyo ha. Wait po. Rinig nyo ba? Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Oh, di ba? Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Yan na, chorus. Maganda ng maganda. Mabuti ng mabuti. Hey!
pasaya ang buhay ko. May sayo pa yan eh. Tapos, Payaman ng payaman kasi nagbibigay na daw. ko kay Kristo ay ganito. Umasa ka, magtiwala ka. Ang buhay ko kay Kristo. Lumang kanta na to pero maganda pa rin. Ang buhay ko kay Kristo po. Maglingkod ka. Ang buhay kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Kaya dapat lagi mo di-declare yan, di ba? Kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo Kristo ay Ganito. Ten. Ang buhay ko kay Kristo. Maganda yung sa gitara eh. Kinakanta namin sa church. Kay Kristo. Yes! Amen! Ang buhay Eto, chorus na kapatid. Chorus na. ganito. Paganda. Ganda Ng paganda. puti Ng pabuti. sayang masaya. Ang buhay ko. Paangat ng paangat. Ngat ng paangat. Payaman ng payaman. Payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Umasa ka. Yes, umasa ka. Magtiwala ka. Ang sabi pa, mong gawin ay magpasalamat ka. Magpuri. Maglingkod ka. Ang buhay kay Kristo ay ganito. Amen? Di ba kung titignan mo kapatid, dapat ganyan dinideclare mo, ang buhay ko kay Kristo, paangat ng paangat. Ang buhay ko kay Kristo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Eh, kaso problema sa'yo, pag ang buhay ko kay Kristo, puro paghihirap na lang, ganito na lang pa. My goodness, pag ganyan ka ng ganyan, walang mangyayari sa buhay mo kapatid. Tama mali. Dami kong narinig eh, simula nung naghanap ako kay Lord, nagkanda problema ako. Hindi mo ba alam na ang isang diamond, bago siya maging diamond, kailangan mo na umabot ng sobrang pressure para makita mo yung maganda? Kaya nga, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, paangat ng paangat, at payaman ng payaman ang buhay mo kay Kristo. Amen po ba? Eh anong sabi nung kanta? Umasa ka, magtiwala ka, ang dapat mong gawin, magpasalamat ka, magpuri ka, maglingkod ka kasi ang buhay mo kay Kristo ay ganito. Amen. Kaso ang problema sa'yo, pinapakinggan mo, Lunes nang tayo, yung walang nakakagawa. Mga pinapakinggan mo, guli, bam, ano yan. Kaya ikaw ngayon, guli, ganun tuloy yung buhay mo pag guli. Di ba? Nung umano yung kanta na, buksan mo, papasukin. Ganun kayo wala tuloy nangyari sa buhay nyo, puro ganyan. Gets nyo? Dapat, ang mga bagay na pinapakinggan mo o mga bagay na dinideklara mo sa buhay mo ay ang mga bagay na para sa Diyos at maka-Diyos lang. Amen? Sabihin mo ng OA ako, sabihin mo ng sobrang weirdo ko. Sabihin mo na ang corny ng buhay ko, okay lang. Pabuti naman ng pabuti buhay ko. Paangat naman ng paangat yung buhay ko. Payaman man ng payaman yung buhay ko. Alam niyo ba kapatid, nakita ko na binago ni Lord yung buhay ko. Kasi po may Indonesia po kami. Ngayon, wala po akong pamasaya. Wala pa akong pamasaya kasi kailangan namin mag-raise ng 30,000 kasi mission work yun sa Indonesia. Diba? Sabi ko, nakagadyan lang ako. Sa meeting ako, nakagadyan lang ako. Tapos sabi, ang i-workout nating sponsoran. Si Angie at saka si Angela. Nihintay ko yung Jerome. Wala! Sabi ko, walang Jerome. Pero alam mo anong pinarealize sa akin ng Panginoon? Hindi ka nakasali kasi kaya mo nang mag-ipon. Wow!
Biglang yun yung impression ng Lord sa akin. Pabuti na nga ng pabuti yung buhay ko. Amen? Sabi niya, kaya mo na yan, kaya mo na yung ipunin, kaya mo na yung erase. Sabi, kaya hindi na ako kasali. Praise God naman! Dati po kasi nung nag-Malaysia po kami, hinanapan pa rin po ako ng sponsor. Kasi nga, hindi naman po kami mayaman eh. Hindi naman, yung church namin hindi mayaman. Pero, alam niyo yan, sino po yung nandito nung nag-Malaysia ako? Taas nga kamay. Alam niyo yan, yung natutunan ko sa Malaysia, naituro ko dito sa online. Ngayon, dahil may mga bago pala, pwede ko palang i-refresh yung mga natutunan ko doon. Alam niyo yan, alam po yan ng mga regular attendees natin dito. Naituro ko yung lahat ng naranasan ko. No? Ngayon kapatid, may Indonesia kami. Same ulit, 24/7 Prayer Asia. 4 days naman. Sabi ko, Lord, gusto ko ulit makapunta doon. Pero sabi nga, hindi na daw ako hanapan ng sponsorship. Kasi kaya ko na. Amen! So ko, Lord, thank you, Lord. Inaangat mo nga yung buhay ko. Pabuti ng pabuti. Paangat ng paangat. Dapat ganyan. Hindi yung, wawa naman ako. Hindi na ako pinapansin. Nako, alam mo, pag tinuruan ka na ng Diyos na kaya mo nang mag-isa, kaya mo na. Amen? Hindi yung hanapin mo, hayaan mo yan, pabuti ng pabuti, paangat ng paangat. Amen? Payaman ng payaman ang buhay ko. Oh, di ba? Ganun dapat. Amen? Kasi ang nasa presensya ng Diyos, hindi pinababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ka pababayaan ni Lord. Amen. Kaya kapatid, sana na bago isip mo yun. Sabi po ng Bible, do not conform in the patterns of this world, but be renewed. So, sa isip mo. Kaya sana nabago ko isip mo. Amen ba? Nabago ko ba? Ay, hindi mali. Nabago ni Lord isip mo. Hindi pala ako. Si Lord. Amen. Ngayon, ito ang problema na gustong i-address din ng Panginoon. You can stand firm without being disrespectful. Alam mo kapatid, ang problema sa Kristiyanong maapoy, nakakapaso na. Ano po ang isang Kristiyanong nakakapaso na? Yung isang Kristiyano na ikinukumpara niya na mas mabuti siya kaysa sa iba, na kinukumpara niya at nagtuturo siya na kayo kasi mga ganyan kayo, mga wala kayong kwenta, ako lang kay Lord. Nako, hindi yan ang tamang standing firm. Amen? Si Daniel, he refused the king's food, but he wasn't rude. He wasn't rebellious. He respectfully asked for permission. You can stand firm without being respectful. Kung hindi mo katulad ng paniniwala yan. Amen. Kaya nga kapatid, kung titignan nyo dito, we are all understanding and we are trying to be understanding. However, marami talagang trigger. Pero, mas maigi nang i-mute kaysa makapagsalita ka pa ng mali. Amen ba? Kasi, respect, it is not something you may learn, but it is something you have a choice. Meron kang choice. Alam mo paano ko nasabing may choice ka? Ang ugali ng tao, pag may impluwensya ka, may respeto ka. Pag walang impluwensya ang kausap mo, wala kang kapake-pakialam. Tama, mali? Dapat pantay-pantay. Kasi yung minamaliit mo ngayon, tandaan mo si Lord, He can do something about it. Yung minamaliit mo ngayon, yan pala, iaangat ng Diyos ang buhay. Amen. Minamaliit-maliit mo ngayon, kaya palang iangat ni Lord yung buhay niya. Tama? Kaya kapatid, maging respectful ka. Please lang. Libre lang yan. Pipiliin mo lang. At kung Kristiyano ka kapatid, kahit na maging disrespectful sila, the Lord will fight for you. Amen? Huwag kang papayag na api-apihin ka, pero huwag ka nang maghangad na makaganti ka. Amen?
Kasi kapatid, ang tapang at humility can exist together katulad ng ginawa ni Daniel. Kaya kapatid, hindi kinokondem ko talaga at hindi ko talaga matanggap at hindi ko kailanman tatanggapin yung kapwa ko Kristiyano, kapwa ko mangangaral, magda-down ng ibang pananampalataya. Magda-down ng ibang mga tao, makikipagdebate at idudukdok sa kanila yung ganyan. Hindi naman ganyan yung way ni Lord eh. Si Pablo kapatid, tinatawag niyang mga foolish, tinatawag niyang mga yung mga kapwa niya na Kristiyano na dapat ituwid. Pero kung unbeliever yan kapatid, you must win it. Amen. Alam niyo yan kapatid, meron po tayo dito na pinaliwanagan ko. Sabi ko, pag nasagot ko yung tanong mo, ipapalo mo ko. Finalo ako kapatid. Kasi nasagot ko ng tama, pwede mo naman i-explain lahat ng tama eh. Amen. At alam ko kasi kapatid, yung mga nagtatanong ng nagdedebate at yung nagtatanong na hindi nagdedebate, paano ko hindi malalaman? Magaling ako makapagdebate sa school dati. Sa bahay namin, puro debate na lang. Alam ko na yung mga tono. Ngayon, sabihin niyo sa akin, rude ka naman, rude ka. Paano? Magtanong ka, sino Diyos mo? Sino paglilingkuran mo? Alam ko na yan eh. Sugo ka ba? Alam ko na yan eh. Tapos meron pa yung mga nagsasabi niya, pakibasa nga, nakikibasa lang eh. Ganun, di ikaw mag-live at basahin mo yan. Ang pinaka-famous dito kapatid, yung Holy Kiss. Holy Kiss ni Pablo. Sabi ko, bakit ba ito pinagtutuunan ng pansin? Yun yung mga laging pinapabasa. Alam mo yun? Tapos, ayaw na ayaw nila nung nagpe-pray daw online. Kapatid, alam nyo naman yung puso. Kubali mo, kung makapunta kayo dito sa church, dito tayo magpe-pray. Tama, mali. May nag-PM sa akin, di ba dapat, di ba hypocrite yun, yung nagpe-pray ka online? Sabi ko, paano naging hypocrite yung pagpe-pray online? Kung sinabi ko na, nagpe-pray ako mabuti ako, yun ang hypocrite. Pero yung nangangailangan ng prayer request, imagine mo may cancer, hindi mo pa ba ipagpe-pray yan pag nagsabi dyan? Gets nyo kapatid? Meron talagang mga hindi tama mag-isip. Pero wag ka na makiayon sa kanila. Wag mo nang gawin yung ginagawa niya. Amen. Amen. At anong endgame na to? Pag naging faithful ka sa Diyos at hindi ka nag-conform sa pattern ng world, God's favor will always be upon you. Si Daniel kapatid, pinatapon sa lion's den. Pero God keep the lion's mouth shut. Nung pinadala po yung mga ng bintang sa kanila, pinagkakakain ng leon. Hindi siya nag-compromise pinapatigil siya manalangin, hindi siya nag-compromise. Bakit? Nag-fasting kasi siya. Amen. At ano sabi? Ito yung kabutihan ni Lord kay Daniel. Pinagbawal kapatid. Pinagbawal po yung manalangin. Alam mo anong ginawa niya? Binuksan pa niya yung bintana nga at nanalangin pa siya. Ikaw, pinagbawalan ka lang magbasa ng Bible, ayaw mo na rin. Di ba? Pamilya mo kapatid, sa totoo lang, iti-trigger ka talaga niyan. Pero, huwag mong hayaan na ma-compromise ka at ipakita mo pa rin na mahal mo sila sa pamamagitan ng paghahanap mo sa Panginoon. Ang dami na po nagsabi sa akin, baliw ka ba? Sabi niya, hindi pa, huwag ka masyado sa simbahan kasi nakakabaliw yan. Ang dami na po. Tito ko nga sabi, ikaw pinaglilingkuran mo yung simbahan, yung pastor mo lang pinaglilingkuran mo dyan. Sabi ko, sino nagsabi sa'yo? Sabi ko talaga, pumunta ka sa church nang makita mo, sabi ko. Talagang nililibak ako. Pero kapatid, sabi ko, pag humingi pa rin sila ng tulong sa akin, bibigyan ko pa rin ng tulong. Pag nagpa-pray sila, ipagpe-pray ko pa rin. Kahit na may mga moment kami na ganun. Anong ibig ko sabihin? Kasi yung faithfulness will bring God's favor. Pagdating din ng araw, makikita nila na ang lahat ng pagpapagal mo, merong bunga dahil ang Diyos ay tapat. Amen. At yan na lang maging, mo kapatid, maging standing firm mo sa buhay na tapat ang Diyos ko at mananatiling tapat ang Diyos ko. Amen.
Amen po ba? Itay naman ako ha. Kaya dapat kapatid, lagi mong tandaan na ang Diyos ay tapat at manatili ang tapat. Kaya sa pagtatapos natin kapatid, Daniel was surrounded by compromise. Pero he chose conviction. Ang dami, hindi kasi dahilan kapatid yun, ang dami mong nasa paligid mo. Ang tamang pag-iisip nasa puso. Pipiliin mo lagi si Lord. Amen. Yun lang yun. Amen po ba? Kapatid, dalangin ko, piliin mo lagi si Lord. At kung ano man ang mga bagay na makakapagpalayo sa Panginoon, dalangin ko, ilayo iyan ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya Panginoon, sa aking mga kapatid na nakikinig ngayon, dalangin ko po, they will not be conformed in the pattern of this world, but they will abide in you, they will become faithful to you, at they will do what you are saying, Lord God. I pray and declare the spirit of obedience as also the spirit of servanthood, Lord God, will be upon them. As my pastor, Panginoon, na nag-anoint sa akin to become a servant, I pray and declare din sa kanila that they will become your servant in Jesus' name. Kaya Panginoon, ngayon pa lamang dinedeklara ko na mabubuting bagay sa buhay nila. Tuturuan mo sila, Lord God, and I declare life sa kanila, Lord God, na ang buhay nila ay laging pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman at paangat ng paangat, dahil ikaw ang Diyos na tapat. Ang lahat ng ito ay sa iyo lang namin hinihingi at sa iyo lang namin binabalik lahat ng papurit pagsamba dahil alam namin may gagawin ka sa mga panalangin namin. Yung mga may sakit, Lord God, pagalingin mo. Yung mga nahihirapan ng isip ngayon, paayusin mo yung isip. Yung nahihirapan ng kalooban ngayon, pagaangin mo kalooban nila. And I pray and declare deliverance and breakthrough in Jesus' name. Kaya Lord, wala akong ibang nais kundi mapurihan lamang ang tanging pangalan mo. Kaya Lord, sa iyo ko lamang binabalik ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah! Sabi mo nga dyan, mabuti ang Panginoon. Amen? Yan, God bless po, no? Maraming salamat po. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At the same time, kapatid, yun nga po, pasama po sa prayer, yung prayer request ko, no? So, dalangin ko talaga na ma-improve natin tong live natin para hindi na nalalaglag yung camera. Tapos hindi tayo maging static. Katulad yan ngayon, sa totoo lang kapatid, wala po tayong algorithm ngayon. Kasi usually po we have like 4,000, 5,000 views, pero ngayon 2.5k views lang. Tapos hindi pa umangat yung ating viewers, no? Hindi ko alam ano nangyari sa account natin. Pero tingin ko dahil nalaglag eh. Yun talaga yung nag-trigger kasi pag may static sa camera. At the same time kapatid, hindi na po nagno-notify itong live natin sa mga followers natin. So kaya, yun nga, if you could join our group chat, kapatid, doon nyo po makikita kung kailan ako nagla-live. At the same time, pagpasensyahan nyo na rin po ako, kasi po, minsan talaga, hindi kaya na tumugma yung oras. Kasi po, yun nga, ang dami ko po talagang ginagawa. So ayun, pasama po sa prayer, no? Improvement lang yung live natin. At the same time, kapatid, pasama rin sa prayer yung face-to-face na needs. Kasi sa totoo lang, sobrang dami ko na pong errands at medyo madami ng pamasahe. Baba, pamasahe. Pero nagpe-pray ako sa Panginoon kung ano ba talaga dapat yung unahin ko. So, ayun, naniniwala naman ako na sasamahan tayo ng Panginoon. No? At the same time, kapatid, baka mamayang gabi din, subukan ko pong i-advertise yung ating camp, no? Kaya I do hope na marami pong sumama para maintindihan nyo po ano po yung gagawin namin sa camp. So, ayun, isa-send ko na lang po yung mga details. So, pero kung kayo po ay may mga prayer requests at nais nyo pong sumali ng group chat, you can just message me and I will send it to you kung paano po makasali. Amen po ba? Yun po. Salamat po at sa Diyos po lahat ng papurit pagsamba. Samahan tayo lagi ng Panginoon at naniniwala po ko ang Diyos na buhay ay laging kikilos po sa atin. Amen? Bye-bye po!